Sa pagbabalik ng sesyon ng Senado, mamayang hapon ay prioridad daw nila ang pagtalakay sa ilang reforma. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal Merrimon Reyes. Merrimon, ano-ano raw yung aasahan dito nga sa pagbubukas ng sesyon ng Senado? At kasama ba sa agenda yung impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos? Cheryl, ayon kay Majority Floor Leader Senator Mig Zubiri, para sa araw na ito sa pagbabalik ng sesyon, marami-raming mga panukalang batas ang isasalang na pending for second o kaya naman third and final reading and approval o kaya naman pending for sponsorship. Kabilang na dyan ang Senate Bill number 1482. Ito yung Classroom Building Acceleration Program kung saan magiging authorized na rin ang mga LGU, pati ang mga civil society organizations sa pagpapatayo ng mga classroom. Ibig sabihin, hindi na kailangan lang sa DPWH magkakaroon ng transaksyon o kaya naman ng kontrata sa pagpapatayo nitong mga establishmento. Bukod dyan, isasalang din ang Senate Bill number 1510 o ang National Health Service Outreach Program for senior citizens and indigent persons with functional disabilities at for amendment naman ang Senate Bill number 1509 o ang Philippine Geriatric Center. Layo na panukalang batas na ito na magkaroon ng mas improved at mas maayos na access ang mga nakatatanda sa mga specialized medical services o assistance at layon din ito na sa pamamagitan ng research at koordinasyon din sa mga LGU ay mapagpapatibay pa at magiging maayos yung access ng mga nakatatanda sa mga kinakailangan nitong rehabilitation o kaya naman mga tulong na medical. At para din naman sa linggong ito, pending din for interpellation naman ang People's Right to Information o ang Senate Bill number 1432, ang Strengthening Protection versus Hospital Detention o Senate Bill 1511, pati ang Independent People's Commission on Anomalies in Infrastructure Projects o Senate Bill 1512. Yung pagtungkol doon sa impeachment, wala pang nabibigay na kasagutan ang majority tungkol dito, bukod na lamang kung ma-raise siya sa plenary session na mamayang hapon. Cheryl. Bago ang sesyon sa plenaryo, una nang nag-hearing yung Committee on Agriculture kanina. Ano ang tinalakay sa pagdinig? Cheryl, natalakay kanina sa pagdinig ng Senate Committee on Agriculture yung posibilidad na pagbubuo ng co-op ng kooperatiba para matugunan at sabay-sabay na mabigyan ng aksyon yung mga experiences, issue at problema ng mga mangingisda o kaya naman ng mga magsasaka patungkol lalo sa produksyon o kaya naman pagbebenta ng kanilang mga sinasaka o kanilang mga napangisda. Dito nabigyan diin nila Senator Raffy Tulfo at Senator Kiko Pangilinan na yung mga problema raw ay nagdudulot ng pagkakait at ay nagdudulot din ng problema sa mga magsasaka at mangingisda dahil daw ito sa pagkakait ng tulong sa nakararami. Dito, sinabi ni Senator Kiko Pangilinan, mananatiling mahina ang agrikultura kung wala raw malakas na extension services at walang maayos o organisadong co-op itong sektor. At so far naman, suportado ito ng Department of Agriculture, at tinitignan nila din ngayon kung ano pa yung ibang kailangang i-improve para masiguro na yung mga may nais pasukin ang agrikultura o kaya naman ang pangingisda ay magagabayan at masusuportahan in long term. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Merrimon Reyes.